Ang lalawigan ng Iloilo ay unti-unti nang nakakabangon mula sa naganap na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mga nasira at nasunog na kabahayan sa bawat bayan ay muling naitayo sa tulong ng dalawang maimpluwensyang politiko na pinamumunuan nina Mayor Delgado at Vice Mayor Santiago. Ang dalawang makapangyarihang nilalang na nagmula sa maharlikang pamilya ng mga aswang. Nag-abot ng tulong ang dalawang lider ng lalawigan para sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Ang dating mortal na magkalaban ay naging ganap na magkaibigan. Nagkasundo para sa iisang hangarin. Nanumbalik na ang katahimikan at kapayapaan. Nagtulungan ang bawat isa. Walang nagbabadyang panganib. Malayo na sa gulo at malabong magkaroon ulit ng digmaan. Sa muling pagbangon ng naturang lugar ay napagpasyahan ng magkasintahan na Romano at Serenity na tumungo sa Maynila. Doon, ipagpapatuloy ng dalaga ang kanyang pag-aaral. Tutuparin ang pangarap na maging isang magaling na doktor. Kasama niya sa kanyang pangarap ang nobyong si Romano. Magkasama silang aabutin ang tagumpay na kanilang sinumpaang pangako. Samantala, ang dalagang si Maria ay nanilbihan sa pamilya Delgado. Ngunit hindi siya ginawang alipin, bagkus itinuring na bahagi ng kanilang pamilya. Hindi na iba ang turing ng mag-asawa sa kapatid ni Romano. Lalo't nakatakda ang kasal ni na Romano at Serenity sa muli nilang pagbalik sa probinsya ng Iloilo. Sa kasalukuyang taon, naging maginhawa ang buhay ni Maria. Nakabaliktara naman sa tinatamasang kalagayan ng binatang si Jolino dahil sa isang malalim na kadahilanan. Makalipas kasi ang ilang araw mula noong matapos ang madungong digmaan ay naging madalas ang pagkikita ni na Jolino at Pedro. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang layunin ng binatang sugo, kung bakit ito nakikipagkita sa kanyang pinsan na isang lampa at walang pangarap sa buhay na ang tanging alam ay ang magsugal at maghimas ng manok. Sa huling pagkikita ng dalawa, sa liblib na kapatagan, ay isang bagay ang ibinigay ni Pedro kay Jolino bago lumitaw ang isang banal na lagusan. Isang portal na punong-puno ng liwanag at walang katiyakan kung ano ang nasa loob nito. Pumasok sa lagusan si Jolino at iyon ang huli nilang pagkikita ni Pedro. Halos mahigit isang taon na walang balita si Maria sa kanyang pinsan. Ang alam ng dalaga, umalis na lang ito nang bigla nang walang pasabi at hindi na muling nakabalik pa. Ang katiwasayan sa lalawigan ng Iloilo ay kabaliktaran sa kabilang dimensyon. Ang mundo kung saan nananahan ang mga banal na espiritu ng kalikasan at ang mga maharlikang diwata. Sa nakalipas na taon ay dalawang mabagsik na nilalang ang naggasik ng lagim sa palasyo. Walang nakakaalam kung sino ang mga halimaw na ito na nangangahas pabagsakin ang imperyo ni Reyna Luwalhati. Kumalat ang epidemya sa kabilang dimensyon. Marami ang nagkakasakit na hindi kayang lunasan kahit na ang magaling na manggagamot at tropeta na si Tandang Maya. Natuyo ang tubig sa banal na balon na matagal nang inaalagaan at pinoprotektahan ng mga mandirigmang engkanto. Animoy sadyang sinimot ang tubig sa balon para makuha ang makapangyarihang elixir na kayang magbigay ng walang hanggang buhay, buhay na walang kamatayan. Dahil sa pagkatuyo ng sagradong balon na ilang siglo na nasa pangangalaga ng mga yumaong magulang ni Binibining Luwalhati, ay nakaranas ng sigalot ang buong sinasakupan. Nawawala ang mahiwagang baston ni Tandang Maya na nagbibigay sa kanya ng espiritual na kapangyarihan na may kakayahang makalika at malagyan ng selyo ang malaking lagusan. Nababahala ang reyna sa biglang paglaho ng asul na kristal
na bumabalanse sa palasyo. Ang nagbibigay buhay at kulay sa mga bagay mula sa kalikasan. Sumiklab ang tagtuyot, namatay ang mga halaman, pati ang kalangitan ay pinagmalupitan sila. Isang taon na hindi man lang umulan. Ang epidemya na kumalat sa 5 kaharian sa kabilang dimensyon. Marami ang namamatay. Ang buong imperyo ay tuluyang gumuho. Nagkaroon ng malubhang sakit si Pedro simula nung nakawin ang asul na kristal. Hindi lang nakakamatay na sakit ang kumalat sa kaharian. Nakaranas din sila ng matinding pagkagutom at pagkauhaw. Ang makisig at banal na binatang sugo ay tuluyang bumagsak ang katawan. Inubuan ng maraming sugat na hindi kayang lunasan. Nanatiling nasa tabi ni Pedro ang reyna para alagaan siya. Bagamat maging si luwalhati ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Habang lumalaganap ang matinding sakuna sa mundo ng mga engkanto at diwata, ay saka namang naglaho ang magkapatid na Lilia at Mahalia. Kasama nila sa paglaho ang mga makapangyarihang bagay. Nasa loob ng katawan nila ang nag-uumapaw na sagradong tubig mula sa banal na balon ng mga gumiho. Magpakatatag ka, Pedro. Huwag kang mamamatay. Gagawin ko ang lahat. Mabawi lang ang sagradong kristal. Tanging ang asul na kristal, ang susi, upang manumbalik ang balanse ng ating mundo. Oras na mabawi ko ang kristal, magkakaroon muli ng buhay ang mga halaman. Muling magkakaroon ng laman ang banal na balon. Ang elixir lamang ang mabisang lunas sa kumakalat na sakit. Magkakaroon ulit ang palasyo ng sapat na tubig at pagkain. Naluluhang wika ni Binibining Luwalhati sa mandirigmang hari. Ngunit walang naging tugon si Pedro. Wala na itong kakayahan makapagsalita. Kumalat sa buong katawan nito ang mga sugat na pinamamahayan ng hindi mabilang na organismo mula sa sumpa ng demonyo. Mahal na Reyna, paano natin maibabalik ang asul na kristal dito sa palasyo? Nasa mga kamay ito ni Lilia at Mahalia. Wala na sila rito. Pumunta sila sa mundo ng mga mortal. Nasa panganib ulit ang buhay ng mga tao. Ninakaw nila ang tungkod ko. Kaya paano ako makakalika ng lagusan? Sigurado ako, nanligan din nila ng selyo ang bawat lagusan. Nag-iwan sila rito ng sumpa mula sa kapangyarihan ng demonyo na nasa loob ng kanilang katawan. Ang espiritu ng babaeng demonyo na kanilang kinain at patuloy na nabubuhay. At darating ang araw na muling isisilang si Deborah na higit pang malakas sa bago nitong katawan. Mahabang paliwanag ng matandang propeta. Susubukan kong gumawa ng lagusan. Ibubuhos ko ang natitira kong kapangyarihan na burahin ang selyo. Kailangan nating mabawi ang kristal. Kapag pinatagal pa natin ito, ay tuluyang guguho ang palasyo. Mamamatay tayong lahat. Ako ang protektor ng asul na kristal. Naging pabaya ko, kaya hindi ko ito napangalagaan. Wala kang kasalanan, mahal kong Reyna. Kasalanan ito ni Lilia at Mahalia. Masyado silang mahina. Hinayaan lang nila na manipulahin ng demonyo ang kanilang isipan. Malaki ang nagawa nilang kasalanan. Kamatayan ang nauukol na parusa. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Tandang Maya. Oras na mabawi natin ang kristal at ang tungkod mo. Ako mismo ang papataw sa kanila ng parusa. Ang mga ulo nila ang magsisilbing kabayaran. Kaya ngayon, susubukan kong makagawa ng lagusan. Tutungo ako sa mundo ng mga tao. Haharapin ko sila
at babawiin ko ang mga ninakaw nila. Wala kang laban sa kanila. Kahit magtagumpay ka mang makagawa ng lagusan, wala ka ng sapat na kapangyarihan para labanan sila. Ang mga kabalyero ay wala na rin sapat na lakas. Kalahati sa ating mga mandirigma ay dinapuan ng nakamamatay na sumpa. Kung ganon, ano ang dapat nating gawin? Sa tingin mo ba, kaya silang labanan ni Romano? Kahit taglay na niya ang kapangyarihan ng mga sagradong manok, ay malayo pa rin ang antas ng kapangyarihan ng magkapatid na Zoro. Taglay na nila ang kapangyarihan ng demonyo. Ang masinsinan na pag-uusap ni na Binibining Luwalhati at Tandang Maya ay biglang naputol nang igalaw ni Pedro ang mga kamay niya. Pinilit itong magsalita at may binulong na mahalagang bagay. Nagulat ang reyna sa mga binulong ng binatang sugo. Dahil sa mga sinabi ni Pedro, nagkaroon na sigla ang mukha ni Binibining Luwalhati na hindi mapalagay ng mga oras na iyon. Tandang Maya, alam ko na kung anong dapat natin gawin. Salamat sa mahal kong asawa. Dahil sa kanya, may paraan pa tayo kung paano mababawi ang kristal. May isang tao na binanggit sa akin ang hari. Naroon siya ngayon sa isang sagradong kabundukan, sa ikatlong dimensyon, ang lugar kung saan nananahan ang mga lambana. Sa ngayon, wala na tayong gagawin. Hihintayin natin ang kanyang pagdating. Sa ikalawang linggo, bigla siyang magpapakita kay Pedro. Ang taong ito ang bubura sa sumpa ng demonyo at sa kumakalat na sakit sa ating mundo. Sino ba ang tinutukoy mo, mahal na reyna? Hindi ko muna babanggitin ang pangalan ng lalaking ito. Nasa mga kamay niya ngayon ang kaligtasan ng sangkatauhan. Malaki ang tsansa ng ating tagumpay kung magtutulungan sila ni Romano. Sa pagdating ng taong ito, sa nakatakdang araw, ay tangan niya ang mga makapangyarihang mutya ng kalikasan at ang sagradong parasyon. Mula sa diwa ng mga lambana, ang 10 ritual sa 4 na elemento, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at lupa. Ang ibig sabihin lang nito ay matagal na palang alam ni Pedro na mangyayari ang sakunang ito. Noong una pa lang alam na niyang mag-aasik ng lagim sina Lilia at Mahalya. Alam din niyang may kakalat na epidemya. Pero bakit niya hinayaang mangyari ito? Ano ang dahilan niya? Ngayon ko lang napagtanto na may kakayahan na rin si Pedro na makita ang hinaharap. Pero bakit? Bakit hindi ko ito agad nalaman? Hindi ko ito agad nakita ng mas maaga sa landas ng salamin. Samantala, sa isang tahimik na kabundukan ay may isang kagubatan na napapalibutan ng matatayog na puno at makukulay na halaman. Magiliw na nakadapo sa sanga ang napakaraming lambana. Ang iba ay sumasayaw at naglalaro sa hangin, umaawit na tila punong-puno ng pag-ibig. Ang makukulay nilang mga pakpak ay mas lalong tumingkad sa mga malalaking paru-paro na pumapaikot sa bawat tangkay ng mga bulaklak na sumasabog ang mabangong halimuyak sa buong paligid. Ang iba sa kanila ay nakangiting pinagmamasdan ang isang lalaki na abalang nag-iihaw ng isda na nahuli nito sa batis. Isang binata na halos mahigit 1 taon nang hindi nag-aahit, kaya masyado nang makapal at mahaba ang balbas. Maraming palawit sa leeg
na may iba't bang hugis na animoy makintab na bato. Mga palumuti na ibinigay ng inang kalikasan. Bawat bato ay nagtataglay ng magkakaibang kapangyarihan. 5 pambihirang mutya na nagsama-sama sa kamay ng isang binatang antingero. Ang mutya ng kidlat, mutya ng hangin, mutya ng tubig, trabungko at batong omo. Bukod pa ang mga sagradong hibla ng matigas na kahoy na ginawang palamuti at punyal na busog sa orasyon. Mga munti kong kaibigan, halika na kayo rito at samahan ninyo akong kumain. Tignan nyo, ang laman ng aking kaing. Punong-puno ito ng makakatas na putas. Ipinagpitas ko pa kayo sa ikalimang kabundukan. Lumapit kayo rito at pagsaluhan natin ang munting biyaya. Nakangiting wika ng binatang antingero sa mga lambana na walang iba kundi si Jolino. Subscribe to Mythical Creature Stories,